Hey mga brods, isa nga, ito pong si Jason Perkins na gustong i-trade na rin ng Phoenix Super LPG. Kilala rin naman ng Phoenix na isa na nga daw sa parang nagiging farm team dito sa PBA dahil yung mga superstars neto ay pinagtete-trade na. Medyo okay nga lang itong Phoenix dati, no? Dahil syempre, diba, yung mga rookies na na-draft sa kanila ay magaganda like Richie Rivero. Pero yung mga superstars or yung mga core nila, mga kabrods, ay pinag-iisipan na rin ulit ng Phoenix Super LPG dahil next season nga daw, itong si Jason Perkins ay gusto rin nilang i-trade at makipag-negotiate sa SMB. Sino ba namang hindi kakagat kapag binigyan ka na under the table ng SMB at malaki-laki pa yun? Kaya syempre, itong Phoenix ay talagang mapapakagat na lang. Diba dati, sina Vic Manuel, sina Abueva, mga dating core or superstar ng Phoenix, pero nasa na sila ngayon mga brods, di ba? Nasa Magnolia, nasa SMB. At ito rin, ito pong si Jason Perkins mga brods, isa ito sa mga paboritong kunin ng SMB once daw kasi nailagay ito sa trading blocks ng Phoenix Super LPG, kukunin nila ito. Maayos-ayos naman at decente ang pinapakita ni Jason Perkins ngayong All Filipino Cup kahit nalaglag nga sila. Halos 18 points per game nga ang binibigay neto po ni Jason Perkins sa Phoenix. Hindi nga lang manalo-nalo. Ito pong SMB, diba, last season sa Commissioner's Cup mga brods, ito pong Phoenix ay nakausad nga sa playoffs, diba? Sa semifinals round, nakaabot pa nga sila. Tapos pagdating ngayon ng All Filipino Cup, isa sila sa mga kulelat na or isa sa mga nasa baba ng standings natin mga kabrods. Kaya ito pong Phoenix, magba-bounce back ulit ito. Pero ito na yung mangyayari Yung mga ibang superstars nito ay nakamata na sa SMB. So balak rin kasi ng SMB, isang big man din or isang power forward din ang iti-trade nila sa Phoenix Super LPG para makuha ito pong si Perk. Dahil isa rin naman kasi sa mga nagustuhan ng SMB kay Perk yung skill set nito. Kahit 6'4 or 6'5 ito pong si Perkins, talagang nakikipagpalitan ng mukha ito mga brods. Masig sa imports, yung depensa talagang isa sa mga binabayaran ng Phoenix dito at yung kanyang hustle sa laro. Yung shooting nga niya, bonus na yun mga brods dahil syempre, kada season nag-i-improve ang shooting neto po ni Jason Perkins. Yung physicality neto nandun pa rin at yun nga, medyo bumibilis-bilis na rin ito pong si Perkins dahil yung mga past few seasons na Phoenix medyo mabigat-bigat siya. Ngayon, medyo nag-slim na siya, medyo gumaan-gaan mga kabrods, kaya parang nagiging shooting guard na tuloy ang laruan nito ni Jason Perkins. So medyo maganda-ganda yun dahil sa kanyang height, medyo undersized siya as a power forward or center ng Phoenix Super LPG. Kaya medyo tinaas-taas nila ito pong si Perkins. Kaya nagbawas ng timbang at tignan nyo rin naman ngayon, talagang gumaganda na ang kanyang shooting sa laro every game. Kaya ikaw mga bros, dahil ito pong SMB ay binabalak na rin makipag-usap sa Phoenix management para nga maituloy ito pong si Jason Perkins sa SMB. Syempre, ito pong SMB makikipag-fair trade din naman na ito. Dahil alam naman natin yung mga anti-PBA fans ay syempre, sasabihin na naman nila, lahat na naman ng superstars nasa SMC Group. So, hindi rin naman natin masisi ang SMC mga bros dahil business nila ito. Talagang gusto rin nilang magpalakas kada season dahil ilang taon na rin silang ganito kung saan nagre-risk talaga sila ng malaking pera para sa isang player at lumakas ang kupunan nila. So talagang business is business sa SMC Group mga bros. Di natin sila masisisi. At yun nga, kaya rin naman gawin niya ng ibang kupunan pero ayaw nilang mag-risk ng malaking pera. Kaya ikaw mga bros, Jason Perkins to SMB, ito ba ay matutuloy na at babagay ba si Perk sa SMB? Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga bros at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Busy naman ito pong Ginebra. Alam natin ngayong playoffs round nakaisa kasi ang Meralco Bolts. Pero isa nga ito pong si Bobby Ray Parks Jr. ng Nagoya Diamond Dolphins ang pwede nang bumalik din dito sa Pinas dahil gusto na rin kausapin ng Ginebra at in talks na rin sila sa agent ni Bobby Ray Parks Jr. kung talagang pwedeng bumalik na ito pong si Parks. Dahil ito pong Nagoya Diamond Dolphins ngayon ay binabalak din mag-part ways kay Parks
Pero sa mga pinapakita ni Parks ngayon, kaya 'di ba nagpapakitang gilas siya ngayon sa Japan B-League, parang nagdadalawang isip na ang Nagoya ngayon. Last game naka 20 plus points nga rin ito pong Nagoya Diamond Dolphins kay Bobby Ray Parks Jr. So gumagaling at ginagalingan naman ni Parks sa mga kabrods, pero syempre deep inside mas gugustuhin din neto na maglaro dito sa PBA at mapalapit sa kanyang pamilya na dito po kana girlfriend niya at ang kanyang mga pamilya dito kay Zainab Harake mga kabrods, para nga syempre mas mapalapit dito sa kanilang mga bonding ng family kaysa naman sa Japan kung saan biyahe pa ng biyahe. Ito pong sina Miss Zainab Harake mga bro sa kanyang girlfriend dito sa Pinas. So sa PBA ay alam naman natin isa ito sa mga gustong puntahan din ni Parks dating-dati pa, ang Barangay Ginebra San Miguel. Yes mga brods, 'di ba? Nung draft ito ng Blackwater Bossing medyo nadismaya. Ito pong si Parks dati. Dahil lang kupunan nga na gustong piliin ni Parks ang Barangay Ginebra San Miguel, kaso yung first pick kasi that time is Blackwater Bossing. Kaya yun nga mga bros, tapos na-trade na siya sa TNT Tropang Giga. Medyo nadismaya din ulit dun si Parks dahil wala ring offer ang Ginebra sa kanya. Pero ngayon, so pinapakita ngayon ni Parks sa Nagoya Diamond Dolphins, nag-evolve yung laro niya. Gumaling mga bros, gumanda ang kanyang shooting, gumanda ng kanyang court vision, gumanda na ang kanyang attitude. At yun nga, medyo nag-matured na yung laro ni Bobby Ray Parks Jr. Veteranong na kung maglaro. Kaya 'di ba, ilang beses na rin siyang naiimbitahan sa ating RP team na gilas sa Pilipinas, mapa World Cup, mapa Asian Games, mapa Asian Qualifiers mga kabrods. Dahil yung laruan ni Parks ay talagang naandun na at gumagaling pa rin. Kaya ito pong Ginebra, nagka-interest na ulit sila dito kay Bobby Ray Parks Jr. Hindi nga lang nila kinuha ito dati sa TNT dahil nung that time may issue ang TNT kay Parks at yun nga, bad image si Parks that time dahil yun nga, sabi nila bad attitude ang pinapakita ni Parks sa TNT, kaya nakipag-part ways na yung Tropang Giga. Pero siyempre, parang naging good karma ito kay Parks dahil bigla siyang kinuha ng Japan, nagka-offer sa kanya at yun nga, ang taas pa ng sahuran doon. At yun, gumaling palalo si Parks dahil iba rin kasi yung level ng competition doon. So ito pong Ginebra ngayon mga brods, gusto rin nila magpalakas lalong-lalo na sa kanilang forward position at yun medyo injury prone na rin ito pong si Jamie Malonzo. Kaya ito pong si Parks, big additional ito para sa kanila kung gugustuhin ni Parks na bumalik dito sa Pinas dahil na kay Parks rin naman ang decision mga brods. Dahil sa Japan B-League, alam natin na ang laki ng bigayan dyan. So kaya bang tapatan yan ng Barangay Ginebra San Miguel? So alam natin na kayang-kaya ng Ginebra yan, pero yung benefits, yung level ng competition, alam ko mga brods, nasa Japan kasi yun. Kaya di natin alam kung ito pong agent ni Parks ay papayag dito sa offer ng Ginebra na malaki rin. Pero ang desisyon ay na kay Parks din naman mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, so tagal nang gustong maglaro ni Parks dito sa Ginebra mga brods, sa tingin nyo ba ito na ba yung tamang panahon? Kaya komento mo lang, open mo dito mga brods at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.